napasok ng mga masasamang loob. Makikita ninyo mag-behave ang mga senador malayong-malayo sa Congress. Marami sa ating mga congressmen matitino ang isip. Pero sa mga senador po, aros mabilang mo na lang po sa kamay. Huwag nang isama ang paa kung saan sila kumikiling. Which hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial? Hindi pa nga po nag-start ang isang trial. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya. Mismo mga kababayan, kaya dapat talaga i-abolish na itong... Mas maganda po, tama po yung dating sinabi ni Senator Chis Escudero na umiwas sa ganitong mga klaseng mga pananaw. Dahil minsan nakikita kung saan sila kumikiling. Unang-una, witch hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial, ni hindi pa nga po nakakapag-start ng trial. So parang isang judge nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Hindi po nagustuhan ni House Prosecutor Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor yung naging pahayag ni Senator Mig Zubiri ng impeachment case laban kay Sara Duterte. Isang witch hunt. Tinawag niya itong unbecoming, very unbecoming of a senator judge. Sabi ko sa inyo po, ipinakita na ni Mig Zubiri ang totoong kulay. Sa bagay, doon pa lang po sa motion to dismiss na naging motion to remand, bumoto siya sa remand. Diba? Isa siya mga kababayan sa 18 mga hudas. Kaya sabi ko sa inyo, karamihan sa mga senador nasa side ni Sara Duterte. Pero yun na nga po ang tanong. Bakit ayaw nila na matuloy ang impeachment trial na pwede naman nilang i-acquit? Diba? They have the numbers. Tama yung ating mga analysis po. Ayaw nilang matuloy ang trial talaga kasi pag naipresenta ang napakalalakas na ebidensya, lalo na po sa maling paggamit ng confidential funds, mahihirapan ang mga senador kahit na po yung mga kaalyado ni Sara, other than si Bato, si Amy Marcos, si Bongo at saka si Robin Padilla. Si Robin Padilla po, kahit daw sunugin siya, mangangamoy Duterte siya. Ngayon, may gustong sumunog. Naintakutan siya, Naintakutan si Robin Padilla. Inigpitan yung security, baka daw tuluyan siya. You see? So takot na takot sila mag-present yung House prosecutors ng mga ebidensya kasi mahirapan sila na mag-acquit. Yan ang katotohanan dyan, mga kababayan. Yan irate defensor response to Zubiri's witch hunt remark. Very unbecoming of a senator judge anya. Sabi ko sa inyo, kailangan na talagang i-abolish ang Senado kasi napasok na ng mga inutil, napasok ng mga masasamang loob. Makikita ninyo mag-behave ang mga senador malayong-malayo sa Congress. Marami sa ating mga congressmen matitino ang isip. Pero sa mga senador po, aros mabilang mo na lang po sa kamay. Huwag nang isama ang paa. Mabibilang mo na lang sa mga daliri ng kamay ang matitino. May natira pa rin na matino, syempre. Kasama doon yung 5 binansagang Fantastic 5. Di ba? Yun na lang. Kaya lang yung iba graduate na. Tulad ni Coco Pimentel at sa kaninan si Binay. Si Grace po pa pala. Natira na lang si Risa at saka si Win Gatchalian. But anyway, ibigay ko sa inyo, mga kababayan, itong kwento kung saan umusok si Congressman Defensor, isa sa mga House prosecutors. Kaya sabi dito sa balita po, the usually mild-mannered Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor has taken exception to Senator Juan Miguel Mig Zubiri's pronouncements that Vice President Sara Duterte's impeachment case is a witch hunt. Sabi po ni Congressman Defensor na isa sa mga prosecutor, it's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial to say that the impeachment complaint and the trial is a witch hunt, sabi ni Defensor. Referring to Zubiri, the visibly irate Defensor said, hindi dapat nanggagaling yun sa isang senator judge. Sana hindi na maulit yun. Defensor went on to advise the senator from Bukidnon to limit what
he says to the public, especially how we prejudge the impeachment as well as the coming evidence during the trial. Let's limit our statements to how the process should go about during the trial and not on the substance, especially our position with regard to the impeachment, the articles of impeachment, sabi po ng House Prosecutor. Nangawala pa na po sa katinoan yung ating mga senador, kaya useless na po ang Senado. I-post na natin po ang pag-aboli. Somebody from the Congress really have to post for the abolition of the Senate kasi inutil na po ang Senado ngayon. Pinasok na ng mga masasamang loob. Pinasok na ng mga tarantado. Kung hindi ba naman yan mga tarantado, senator judge ka, daldal ka ng daldal, wala pang trial, alam na ng taong bayan kung ano yung posisyon mo. Senator judge ka, magsasalita ka ng impeachment trial is a witch hunt. Di ba pre-judgment yon, mga kababayan? Senator judge ka, magmo-motion ka to dismiss. Senator judge ka, to act as lawyers for the defense. Saan ka pulutin? Anong klaseng mga senador ito, mga kababayan? So, dapat ito trabahuin na ng ating mga matitino. Isolong uli ang People's Initiative. Unicameral form. Wala ng Senado kasi binalangya na nitong mga senador ang ating Senado. The last bastion of democracy, pinasok na ng mga crazy people. Yan ang totoo dyan, mga kababayan. Sayang ng pundong bilyon para sa kanila. Tapos nagpagawa pa sila ng bilyon, mga kababayan, na bagong building, Senate building. Pagkatapos, ang mag-opisina, yung uri ng mga senador na ganyan, nakakahiya, mga kababayan. Mga walang kahiyan. Madaling sabi, walang ya. Mga walang ya. Tama yung description po ni dating Senador Laila de Lima. Sabi niya, hindi na niya korte. Ano yan? Kulto? Naging kulto ng mga Duterte yung Senado. Kaya sabi po ni Lawrence Defensor, hintayin natin yung ebidensya. Let's wait for the evidence and let's await the decision instead of calling it a witch hunt. Defensor said Senator Judge's remarks like that of Sobiris affect the people's perception on how the case will go about and how the trial will proceed. It's telegraphing how they want the case to be decided early on, even before the evidence is presented, sabi po ni Defensor. Kaya yung publiko, kung masamang-masama na ang tingin sa mga senador, sila po ang sila yung may kagagawan, sinira nila yung respeto ng taong bayan sa Senado. Mismong silang mga senador ang sumira sa institusyon. Yan ang nakakalungkot po. Kaya ang solusyon yan, i-abolish na lang po. Anyway, nananalong mga senador, mga wala mang kakwenta-kwenta, mga artista, yung mga popular dahil sa media. Hindi na tulad nung panahon, mga kababayan. The likes of Jokno, Tolentino, hindi yung Tolentino ngayon, yung si Arturo Tolentino, Salonga, Tanyada. Ito yung mga tao, yung matandang Pimentel. Ito ang mga tao na pag nagsalita, mga kababayan, malalim at karo respeto ang kanilang mga statesmen talaga. Pero ngayon po, kaya po, yung marami sa ating mga senador, buti pa sa Congress, maraming matitino. O ito si Lawrence Defensor, mga kababayan. Nick Zubiri said that the impeachment is a witch hunt. Your reaction? It's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial to say that the impeachment complaint and the trial is a witch hunt. Hindi dapat nanggagaling yon sa isang senator judge who are expected to receive the evidence with impartiality and to treat the impeachment as a constitutional process. Sana hindi na maulit yun. We should limit what we say to the public, especially how we prejudge the impeachment as well as the coming evidence during the trial. Pero baka pati yung Palasyo Malacanang hiningan ng reaksyon. Sabi ni Jose Castro, ito ang mga senador should refrain from showing biases. Bilang isang senador, Senator Judge, tama po yung sinabi dati ni Senator Chis Escudero na umiwas sa mga ganitong klasing pananaw kasi nakikita kung saan sila kumikiling. Which hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial, hindi pa nga po nag-start ang isang trial. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya. Mismo, mga kababayan. Kaya dapat talaga i-abolish na itong Senado kasi yung mga majority
sa mga senador na nakaupo na wala na sa katinoan po, mga kababayan. Lang po, si Senator Mig Zubiri, sabi niya po, tinawag niya yung impeachment efforts na witch hunt. Ang sabi niya po kasi it is aimed at removing Vice President Duterte from the 2028 race dahil po yung survey lead. Ang sabi pa nga po niya ay they want to remove her from public service para yung iba makaupo, mawawala ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. At natanong rin po ito kay Vice President Duterte sa The Hague. Ito lang po kasi nandun po siya at nag-agree nga po siya na ito ay isang witch hunt. Ano po ang reaksyon ng Palace? Sa unang-una, wala po tayong kinalaman sa anumang mangyayari sa impeachment trial. Pero bilang isang Senator Judge, mas maganda po, tama po yung dating sinabi ni Senator Chis Escudero na umiwas sa ganitong mga klaseng mga pananaw. Dahil minsan nakikita kung saan sila kumikiling. Unang-una, witch hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial, ni hindi pa nga po nakakapag-start ng trial. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya. Dapat po bang mag-inhibit na yung mga senator judges na may kinikilingan? Hindi dapat mag-inhibit. Pakita na lang nila sa tao kung paano sila kumilos at gumalaw para sa taong bayan. Ngayon, tungkol naman po kay Digong na ang sabi ni Mrs. Elizabeth Semerman, pumayat na. Tapos ginamit na issue ni Atty. Harry Roque para gatungan ang publikong magalit. Nag-react na rin po yung Palasyo Malacanang. Pakinggan natin yung reaction dito kasi naitanong po sa kanya ng mga reporters. Magandang umaga po, Yusek. Ma'am, si Mrs. Zimmerman mentioned na butot balat na daw si former President Rodrigo Duterte. Do you think this is a cause of concern considering that the investigation about the alleged human rights violations still ongoing? Sa napanood po natin na pagsasalita ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, sinabi niya na pumayat, yes, pero mukhang healthy, ayon sa kanya. At he's okay. Ang sabi pa nga daw ng dating Pangulo ay, you go home. I'm fine. I'm okay. So, at hindi na daw siya nag-take ng medicine. No? Parang maintenance. So, it's good for him, according to Ma'am Elizabeth Zimmerman. At yun din naman ang ibinalita ni VP Sara ng Vice Presidente kanina yatang umaga. So, saka mas maganda po talaga na natitignan naman po ang kanyang kalusugan doon mismo sa The Hague. So, hindi naman po pababayaan ang Pangulo, ang dating Pangulo doon. So you don't see this as a cause of concern given the situation? Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Thank you. Ngayon, hiningan si Yossi Castro ng reaksyon doon sa sabi, gagamitin yung report ni Amy Marcos sa investigation sa pagkakaaresto kay Digong. Ang problema, tinuruan pa, ma'am, wag mo na advice yung legal team ni Digong. Bala na sila sa buhay nila. Inosyon niya, baka niya makasama pa. Ayan mo na, sabi baga, mga kababayan, do not disturb your enemy when he is committing mistakes. Ganon lang. Sabi ni Napoleon Bonaparte, huwag mo nang istorbuin na niya. Hayaan mo siya magkamali. Ito, naitanong mga kababayan dito. Ay ma'am, hingi lang po ng Palace reaction. Former President Duterte's legal team is seeking to submit before the ICC yung report po ng Senate Committee on Foreign Relations on the former president's arrest. They say that the report will prove that the arrest was the result of a whole-of-government approach to bring down the Dutertes and result of political maneuvering designed to politically cripple his family. Reaction lang po. Yes, for the fees, he has allegedly been demanding from his client, former President Rodrigo Duterte. He should do better than that. He should concentrate on his defenses. He should concentrate on the allegations and admissions of the former president of his killings and that he ordered the killings of some people in relation to war on drugs. And he also admitted that he will double the EJK killings once elected as a mayor. He should concentrate on that. That
is supposed to be part of his defense for his client. He should also remember that this case was filed as early as 2017. So wala pa po si Pangulong Marcos, ang administrasyon na ito, para po ibintang ang mga ganitong klase sa kasalukuyang administrasyon. So dapat mas pagbutihan pa po niya ang pag-research ng kanyang mga facts para po hindi po siya maligaw. Binigyan pa ng legal advice. Partida na. Attorney Clay, bakit kasi binibigyan mo pa ng legal advice? Magagaling sila mayayabang nga Kaya lang iyak si iyak si Harry Roque. Hindi na maipinta yung muka, mga kababayan. Kasi yung sumama sa Unity March nila, Unity Rally doon sa Dahig, hindi nga mag-50. Pero nagbanta pa na pag namatay daw, advance mag-isip itong si Atty. Roque. Bakit iniisip mong mamatay? Si Atty. Conti nga, ayaw na mamatay si Digong. Kasi dapat niya, bumaba ang buhay ni Digong para maharap niya ang kanyang kaso. O diba? Pero kayo, parang wini-wish na ninyong mamatay si Digong. At masyado kayo nag-aalala. Si Mrs. Zimmerman nga, tapos si Sara Duterte. Relax lang. Relax na relax, mga kababayan. Yan unbothered. Laging nakangiti po. Nasa Dahig siya. To the Netherlands, kamusta po kayo, ma'am? Okay lang man. You see? Okay lang. Dumating kami noong Sunday. Yes. Kahapon. And okay naman yung flight. Medyo nakakapagod lang talaga yung biyahe kasi it's 16 hours na total flight time. Hi! Diba? Unbothered po. Yes. So, ayan ginikwento niya yung kalagayan ng kanyang tatay. Pumayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. Ganito siguro siya kapayat nung binata pa siya. Bumalik lang sa pagkabinata yung katawan. So, ito yung braso ko. Doble is kalahati nito. Kalahati na lang nito ang braso niya. Pero health-wise, ma'am, okay naman siya, ma'am? So far, wala man siyang, tinanong namin siya kung may mga complaints siya, wala naman siyang nararamdaman. Very good. So, okay naman siya on that note. Kasi naman siya sa hospital part ng prison, nandun siya sa regular detention unit. So, ganyan siya kapayat. But para sa akin lang he looks good na payat siya kesa sa yung siya, malaki ang tiyan. Diba? Tapos, mas nagustuhan niya healthy tingnan at mukhang nakakatakot para sa kanyang heart. So, I like him this way na medyo slim. Pero nabanggit niyo. Kaya sabi ko sa inyo, si Atty. Harry Roque, gusto lang manggatong ng gulo. Ito si Elizabeth Zimmerman, nanay ni Sara. That he is no longer taking Relax, any meds. At least okay yan, no? He's healthy. Okay. Parang tingin ko he's healthy, but as Healthy. old man, Yeah. So normal sa old man. mahina na maglakad, Yun ang... But how is he with the weather, ma'am, lately? Kasi sobrang init ng weather lately. I told him, sabi ko, malamig. Sabi niya, may init naman. Sabi ko, malamig pa rin para sa akin. Sabi niya, kasi matanda ka na. Diba? Hindi kita sa mukha ng mismong kapamilya na nakita personal si Digong. Si Harry Roque, di man makapasok doon kahit laging nandyan sa Dahig kasi ang pwede lang na bumisita doon kapamilya. Si Roque po, hindi man kapamilya, kundi magiging kakosa. Susunod na siya, mga kababayan. Puganti si Harry Roque. Susunod siyang makukulong pag naitimbre na siya sa Interpol. So, hindi siya kapamilya, pero magiging kakosa. Future na kakosa. Yan kasi, gumawa kayo ng katarantaduan, panagutan ninyo ang ginawa ninyong katarantaduan. Hindi yung ituturo ninyo si PBBM. Hindi man si PBBM na nagsabi sa inyo na gumawa kayong katarantaduan, mag-EJK kayo at ma-involve kayo sa Pogo. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.